Yan dapat sa'yo. Ito ang dapat sa'yo. Maulan mga kabukal. May bagyo ba? Di ko alam eh. Ayan. Hindi na ako nakakapanood ng news eh. Mahina pa data rito. Kaya hindi rin tayo makapag-online. Pero yan, walang tigil ang ulan. Stranded na naman. Ayan, ito yung mga kambing natin. Hindi na natin ilalabas muna. Ito, tinali ko yung dalawa. Kasi dito ko na nilagay yung ating dalawang native. Ayan, si Paloma at si Snow. So sila nakakawala kasi sinusuwag sila netong dalawa. Kaya itinali ko. Kaya bumol na ba? Si Dagol andito lang. Si Dagol mga kabukal. Tinara ko yung pinto niya kasi baka pumasok si Snow sa kanya. Tapos suwagin niya, tapos maipit si Snow. Alam niyo na, in-anticipate ko na yung pwede mangyari. Maipit yung maliit na kambing, masilat. Tapos permis niyang suwagin, hindi ko makakita. Baka mapatay niya. Yan. Kasi sinusuwag niya eh. Kaya sinara ko yung pintuan ni Dagol para safety si Snow, diba? Snow? No. Ayan. So, naman sila, komportable naman sila dito sa ating goat house. Kahit maulan, napakalakas ang ulan. Ulan tigil. Ating alulod. In fairness, okay yung alulod na ginawa ni Emon. Ayan. Hindi tumatalsik dito sa loob. Kasi nakapaganan hindi tumatalsik dito sa loob. Ayan. Okay naman yung ating mga baboy. May nagbako din naman pala rin. Si Sir Jopel, dapat pupunta kayo. Ayan, shoutout kay Sir Jopel para makompleto niya na yung bakod niya. Kaya lang maulan nga, hindi siya natuloy. Kasi nagbibisikleta lang yun mula Angat. Ang bus terminal na Angat, nagbibisikleta lang yun, yung folding. Papunta rito. Kasi nga dati sumasabay siya sa akin nung regular yung punta ko pag umaga. Kaya lang nga ngayon, dito na tayo nakatira. Doon din na siya nakakasabay. Kaya nagbabike na lang siya. Nakita nyo naman mga kabukals, dry na dry yung ating flooring. Ayan, dry na dry. At yung mga kambing ay komportable. Pero dapat yan may takip talaga kasi pag malakas ang hangin, hindi maiwasan na aangge. Pero yan Titisay po ay dry na dry. Kahit malakas ang ulan. Ayos. So, tignan ko kung magawa ko yung mga battery cage. Maulan kasi, hirap kumilos pag aamulan Try ko doon sa may kusina kung kaya kong i-assemble doon. Ang isa kong iniisip kasi kung may papasok ko pag na-assemble na. Dapat sa loob pala i-assemble Problema kasi pag in-assemble ko ngayon, hahapunan ni ikutan. Pero pwede rin siguro. Tignan ko mamaya mga kabukals kung paano gawin. Yung isa kasing yung dalawang cage kasi nasa bahay pa. Hindi nagkasya sa motor kahapon Yung galing kay Sir June Martires. Galing sa Guadalupe yun, Makati. Yung kay Sir Danny nandyan. Madali lang kay Sir Danny, sasalpak lang yun Ready to use na. Yung kay Sir June kasi, yung nakuha ko sa Guadalupe. May mga i-repair pa. May mga tatalian pa ako ng nagtatanggalan na. I-repair ko pa kaya medyo matrabaho kay Sir June. Yung kay Sir Danny okay, walang problema yun. Salpak gamit na lang yun So yan.
Tingnan natin. Walang tigil ang ulan. Diyan lang kayo, diyan lang kayo, diyan lang kayo. Diyan lang, diyan lang, diyan lang. Lalabas pa kayo, mula na nga eh. O, diyan, diyan. Ayan. Ang ating munting goat house mga kabukals. Okay na okay. Ayan o. Hati-hati hagdan, kalahati lang yung basa. Yung angge. Yung angge yung kalahati. Ayan. Ating mga baboy. Tulo na yung drum. Dito, yung mga manok natin dito, dry na dry din, walang problema. Ayan o. Walang problema mga kabukals dito. Dry na dry. Kaya no, low na lang yan, no? Kami lang din namin gumawa niyan, pero ayan. Walang kabasa-basa. Okay? Dry na dry mga kabukals. Ayan. Yung mga breeders. Diba? Walang kabasa-basa. At si Kanor, ay ginagalaw yung kapote ko. Kanor! Ay, walas tikat na alam. Galaw-galaw mo. Galaw-galaw. Bye-bye ah. Bye-bye ka. Bye-bye ka. Bye-bye ka na. Kame. Diyan ka lang. Ayan. Yan mga kabukal. So, almusal muna ako. Pinakita ko lang sa inyo yung sitwasyon natin ngayong umaga. Almusal muna and then magpapakain na ako. Hindi pa ako napapakain. Pinuda ko yung video. Hindi, napapainit pa kasi ako tubig. Magkakape ako eh. Ayan mga kabukals. Almusal muna tayo bago magpakain ng mga alaga. Parang lalo lumalakas yung ulan ah. Kape tayo. Baka tinapay. So na kayo, maingay si Beauty. Kinulong ko na kasi pinalabas ko lang kayo na para magpupo. Eh, nagpupo na. Binalik ko na siya sa kulungan niya kasi naglalaramieda. Laramieda. Eh, umuulan, mababasa, baka magkasakit. Ayan. Napay. Ito eh, pagong. Tinapay na pagong. Para lalo lumalakas yung ulan. Gano'n ko na eh. Kanina madaling araw pa, umuulan na. Hanggang ngayon. Hindi na tumigil. Kaya no way na makauwi ako ngayon mga kabukals. Stranded na naman ako dito. Si partner, umuwi mo na sa Caloocan. Pero umuwi siya kahapon. Kasi nakauwi kami sa San Jose del Monte kahapon, kaya nakapag-upload tayo. Tapos, umuwi mo siya sa Caloocan. Kasi death anniversary ng kanyang mother, yung binan ko. So, binisita niya muna sa sa Columbarid, sa may Bonifacio Avenue ba yun? Tapos, ang plano, babalik siya ngayon. Kasi dito siya mag-New Year eh. Kaya lang, stranded ako dito, hindi ako makakawin ng San Jose del Monte. Baka mangyari nyon, doon na lang muna siya sa bahay. Total, magluluto naman siya. Bukas kasi at 30 na. At 30 sa Despera. Hopefully, makauwi ako bukas. Ngayon, okay lang mas stranded. Kaya lang bukas, kailangan makauwi ako kasi Desperas eh. Tapos, siyempre, babalik na naman dito. Yung mga battery cage, ayan, tignan ko kung magagawa ko mamaya. Maulan kasi. Ayoko din kasi magbabasa-basa sa ulan mga kabukals kasi baka bumigay ang katawan. Eh wala tayong ibang karelyebo rito. Kaya iniingatan ko rin katawan ko.
Importante, mapakain natin mga alaga natin. Yun yung importante dyan. Total, yung isang battery cage pa naman, sabi ko nga, dalawa. Yung dalawang battery cage, nasa bahay pa naman. So, hindi ko rin siya mabubuo. So, baka magpahinga na lang muna ako ngayon. Relax, relax. Problema, wala akong movie. Kasi kay partner yung tablet na yun eh. Wala naman akong tablet eh. Sa kanya yung tablet na yun, doon naka-download yung mga movie. Wala, nakatunga nga ako dito ngayon. Edit na lang. Rat mo ano ha? Parang isolated sa isang isla mga bukas, hindi ka makalabas. Pagka ito umuulan. Pero yun nga, kasi nasa kontrata naman mga kabukal, magkakaroon ng Macadam Road. Yung Macadam, ibig sabihin ng Macadam Road, ano yun, yung susuruin, bulldozer, tapos tatambakan ng mga bato maliliit, malalaki. Yun, para tumigas yung yung lupa, para kahit umuulan, hindi maputik. Yun po yung natawag na Macadam Road. Yun po yung nakalagay sa kontrata namin dito. Kaya nga, sana yun, mapansin nila yung nagiging problema ko rito. Kasi hindi na naman ako magkakaroon ng ganitong problema. Si Sir Jopel, malapit na yan. Gusto na rin niya rito. Si Sir Andrew. Si Sir Andrew. So, plano na rin niya mag-start ng backyard farm niya. So, di ba? Kung nanonood sana sila Sir Eman, sana malagyan man lang ng kahit paunti-unti, hindi naman lahat. Sana i-prioritize nila yung mga nandito na. Katulad ko, lagyan na nila ng Macadam Road. Tapos, sa kanila unti-untiin yung sanga-sanga. Sa kanila unti-untiin yung mga ibang Importante, meron silang provide na Macadam Road para sa amin na nandito na. Yan Sir Eman, Barrientos and Company. Yan sir, sana po mapansin niyo aking hinaing. Actually, inopen ko na sa kanila to eh. Ayoko lang kasi mangulit eh. Pero yan, sana mapanood nila, sana ma-realize niyo yung nagiging problema ng mga kliyente nyo. Ayan nga. Macadam Road, sir. Kahit isang piraso Macadam Road lang, isang diretsuhan lang sana. Matumbok lang kami rito, makalabas lang kami. Kasi katulad nito, umuulan, no, sir. Umuulan, stranded ako dito. Yung 4x4 ko kasi, sira yung 3 gulong mga kabukals yung 4x4 ko eh. Kaya isang gulong lang umiikot. 4x4, 3 gulong sira, isa lang yung umiikot. Kaya 1x4 siya ngayon. Yung ginagawa ko nila katatawanan mga kabukals. Pero may problema talaga dito. May problema talaga. Sana masolusyonan. Katulad yun yung phase 2, inopen na naman nila. For sale yung phase 2. Sinabi ko na kaya tingin na mahirapan kayo ibenta yan kung hindi nyo ayusin yung kalsada. Kasi yung mga clients, ang mabebenta nila dyan, yung mga mag-invest eh. Yung wala pa silang planong gamitin talaga. Paano yung mga may plano na talaga, na katulad ko, na immediate kailangan ko nang gamitin, di ba? Pwede pa dadaanin yan. Mag-helicopter. Ayun. Pero I'm sure naman ginagawa naman nila. Kaya lang, sana ma-prioritize. Yun yung sinasabi ko ngayon. Ma-prioritize sana yung mga nandito na. Kasi ito, ayan ang daan sa mga kabukals sa phase 2. Dito dadaan sa akin yung phase 2 eh. Diba? Sana ma-visualize nila. Dadaan naman sa akin yung phase 2 eh. Ano ba naman yung maglagay sila ng Macadam Road? Isang diretsuhan, isang pirasong Macadam Road. Mula doon sa labas, papunta rito, and then nakakonect na doon sa phase 2, di ba? Ano yun? Win-win situation naman yun eh. Total, puno na rin itong phase 1 eh. Alos puno na talaga. Di ba? Okay ba sinabi ko? Yeah, sir. Ano mapansin? Problema, wala akong bigas, mga kabukas. Ahon pa ako mamaya. Kasi yung plano nga, iuwi ako ngayon eh. Walang bigas, walang ulam.
Napay ko isa na lang. Magano ako. Mamaya, akit ako, maglalakad na ako. Hindi ubra yung mga kabukas. Nakita niyo yung last video ko. Grabe. Kung wala si Kuya Greg, hindi ako nakahon. May mga nagsasuggest, idaan ko daw sa damo. Kaya lang guys kasi, isang ano lang po yun eh, isang diretsuhan daanan lang po yun. Yung mga damong nakikita nyo, nasa Pilapil po ng palayan yun. Pag dumaan tayo doon, dire-diretso tayo sa Pilapil. Hindi pwede. Yun lang talagang daanan na yun, yung dinaanan ko. Yun lang talaga yun. Wala po tayong, po pwedeng ibang daanan. Kaya yung damo, wala. Nasa Pilapil yung mga damo, mga kabukan. Hindi tayo makakadaan doon. Napatulog. Ingin niya, beauty. Sadya lang mga boss, ang ingin beauty. Beauty! Gusto niya kasi dito. Naglalaro sila ni Bella. Ang problema, yung tatakbuhan, hanggang doon sa ulanan, nagtatakbuhan. Kaya ayoko pa, palabasin. Ayos ba yung buhok ko? Baka nagulo mga kabokers. Nagupad ako ng kapote. Yan, so ito ang ating buhay ngayon. Hindi umuulan. Pero alam nyo mga kabokers, so nakita nyo naman. Dito tayo sa loob ng ating bukoyan. Dry na dry. And maaliwalas pa rin kahit maulan na. So, yes. Hindi ko nababasahin yung flooring kasi malamig. Wawalisan ko lang yung pupo. Diretso na yun sa kanal natin mga kabokers. Yan. Yan. So ganito ang ginagawa ko. Para din tayo bukas ang bukas. Nag-order na ba ako na ako. Mas madali talaga ang galawan natin ngayon mga kabokers. Nalat mo yung pupo mo eh. Yan mga kabokers So nakita niyo naman kahit malakas ang ulan sa labas, dry na dry ang ating mga alaga. Mamaya pasila natin yung iba, yung kambing, mga manok. Ito yung at least nagpapasalamat ako at naiayos natin sila dito sa ating bagong area. So, ang challenge lang talaga natin is yung daan palabas pagka itong maulan.
Mamaya ano na lang to. Bubuhusan ko na lang ng tubig. Kung sa malalaki, sa bake, hindi na natin babasahin yan. Ay, di, pwede rin. Buhos lang to sa may butas. Messi talaga tong Polokoy na to eh. Pinakalat niya yung kanyang pupo. Yan dapat sa'yo. Ito ang dapat sa'yo. Ayan. Meron tayong ano ba tawag dito? Push brush. Brush na tinutulak. Yan, para madali ang linisan. Para malinis ang kanilang kulungan. Sakto, marami tayong tubig ulan. Pang linis ang kanilang kulungan. Pero itong mga baboy na mga kabokals, hindi talaga sila makalat. Ito lang si Kalor. Pero katawan niya hindi madumi. Tatapak-tapakan niya kasi yung pupo niya eh. Kaya kumakalat. Ayan. Yes. Tapos bubuhusan natin. Ano yan, ang maganda rito sa kulungan natin ngayon. Matik na yan. Umaagos na yung tubig papunta rin sa butas. Talagang pina-design ko ng ganyan na pina-overacting ko yung leve niya. Para hindi mahirap yung linisan. Saka yung ihi hindi na pupunta sa loob. Yan kasi ang yung ihi kasi pagka napunta sa loob yan, naghalo sa pupo. Yan ang talagang mabaho. Yes. O, di malinis na. Ito mga babae, kahit umalis na lang kasi hindi naman sila masyadong madumi. Di ka na kasi natapak-tapakan niya yung pupo niya. Kaya Oy. Ano? Tabi na doon.
Lagyan, lagyan. Okay. Ayan mga kabukos, pakain na tayo. Doon na, baba na doon. Baba na doon, dali. Yan, so ito po ay darak sa mais, molasses, asin, at vitamin pro. Yan, naglalagay na tayo ng vitamins every other day sa kanilang pagkain mga kabukos. Para mapanatili natin ang kanilang kalusugan. Eh, syempre, para may panlaban sila sa sakit, kailangan meron silang vitamins din. Vitamin Pro lang naman. Multivitamins, vitamins B12, B-complex. Yan. Kasi wala pa tayong Madre de Agua. Pagka may fermented na tayo, magpe-ferment kasi uli ako eh. Pag may fermented Madre de Agua tayo, kahit ano na lang, siguro once a week na lang yung Vitamin Pro. Siyempre. Sorry, natakpan pala. Natakpan pala ng ulo. Yan po. Hindi kasi ayaw kasing gumamit ng mga kabukas eh. Ng commercial feeds talaga. Kaya ito nag-stick tayo sa darak sa mais lang. Molasses, asin. Saka yun nga, may vitamins. Ito, buntis na to, si Kimberly. Wala na, hindi na umulit talaga maglandi. Ito si Trisha. Bumabawi na mga kabukal. Maano na yung katawan niya. Kumbaga nagkakatubig na. Yan. Papaano natin yan? Papatabain ulit natin yan bago siya mga anak. Pero may sampa na kasi ang mga yan. Lahat yan may sampa na. So habang nabubuntis sila, kailan makabawi sila. Kaya inaano natin yung kaya nila ubusin. Binibigyan natin yung kaya nila ubusin. Hindi rin naman kasi maganda yung sosobra tayo na ibigay kasi nasasayang lang kung hindi nila ubusin.
Ayan, ito si Kanor. Ayan. Si Kanor mahina talaga umaya mga kabukals. Talagang ano, simula't simula pa mahina talaga siya kumain. Kaya yung katawan niya ganyan lang. Hindi siya masyado tumataba. Yan o, kaya tinatansya ko lang yung kanyang pagkain. Ganyan naman dapat kasi dapat kabisado natin yung mga alaga natin. Kung hanggang saan ba yung kaya nila ubusin. Lalo na naka-full confinement sila ganito na individual. Kasi nakakasaya lang, napapanis siya kasi pagka hindi nila ubos sa papanis. Asa ka, ano po yan, lalapitan ng daga. Pagka lagi sila may tira, ay gagawing ano po yan, gagawing pantry ng mga daga. So kakainan yung ano, sasampa sa pakainan nila, iihi, pupupo dun sa kapakainan nila. Yun po yung isang nagiging dahilan ng sakit ng mga baboy. Pagka ganun. Kaya ito, pagka hindi nila naubos, pinupull out ko po yung mga pakainan nila na yan. Sabay hugas, sabay bilad sa araw. Pag may dun sa pulungan nga ni Chloe, nandun lang nakalagay yung ating mga pakainan. Nakataob yan, nakataob para hindi naman maiputan ng mga ibon. And then, pagka may sikat na araw, syempre nainitan, nasa sanitize na rin ng init. Init ng araw. So, napakaganda po ng setup natin dito sa ating bagong area mga kabukals. Napakaganda. Ayan, and syempre yung ating big. Kung ano kinakain ng mga magulang niya, magulang. Kung ano kinakain ng mga malalaki natin, yun na rin sa kanya. So ito, sa kanya pinakahuli. Konti lang sa kanya kasi ito ilalagay ko na ito mga kabukas, hindi pa niya mauubos yan. Ayan. Hindi pa niya mauubos yan. Pero at least, ano natin siya, hayaan natin siyang kumain ng hanggang kaya niya. So yan again mga kabukas, wala pa pong may-ari niyan. Yan po ay hindi pa kapon, lalaki, pwedeng gawing barako. PM lang po kayo sa Kabukas Farmer FB page kung gusto niyo pong bilhin. Ang location ko po, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Pwede po ako mag-deliver basta within the range of my capabilities. Pampanga, Bulacan, ayan po pwede. Wag po La Union, may nag-message po La Union. Ako po, hindi po aabot yung ating 4x4 doon. Lalo na ngayon, sira yung 3 gulong, isa lang po yung gumagana.